bangungot ay isinasalarawan bilang ang pagtulog ng isang tao na tila ba wala ng gisingan. Marahil may mga kwento na tayong narinig tungkol dito sa ating mga kamag-anak o sa mga kakilala. Ano nga kaya ang sanhi ng bangungot? Ito nga ba ay may kinalaman sa mga hindi nakikitang elemento o ito lamang ay dulot ng pag-abuso sa katawan? Kaya naman, samahan niyo ako upang mas atin pang intindihin ang bangungot. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe. Ang bangungot ay isinasalarawan bilang ang pagtulog ng isang tao at pagpanaw nito, sanhi ng mga hindi maipaliwanag na kadahilanan. Ang ilan sa mga teorya ng mga nakasaksi ay ito daw ay sa sobrang kabusugan o pagtulog ng nakainom. Kaya naman ito ay ang sanhi ng bangungot. Ang ilan naman ay nagsasabi na engkanto o lamang lupa, maging ang mga ligaw na kaluluwa ay isa sa mga dahilan kaya hindi na nagising pa. Ang ibang sabi-sabi naman ay mga taong binabangungot ay dahil sinusundo na sila ng kanilang mga kamag-anak na pumanaw na. Sa siyensya naman ay syempre iba ang kanilang bersyon ng bangungot. Ayon sa mga doktor, ang bangungot ay kanilang tinatawag na SUNDS o Sudden Unexpected Death in Sleep. Ayon sa talaan ng mga doktor, ang mga tinatamaan ng SUNDS ay ang mga lalaking may edad mula 22 hanggang sa 45 taong gulang. Kung ang mga matatandang kwento ang ating pagbabasihan, ang itinuturong salarin sa bangungot ay ang mga lamang lupa na tinatawag na batibat. Ang mga batibat ay karaniwang makikita na nakatira sa malalaking puno. Isinalarawan ito bilang isang matabang babae na sa oras na putulin ang kanyang punong tinitirahan upang gawing katre o higaan ay pumapasok di umano ang espiritu nito sa mga awang o butas ng kama at sa oras na may matulog sa kamang ito o malapit dito ay lumalabas ang batibat upang upuan sa muka. Ang taong natutulog ay hindi makahihinga na maaaring magdulot naman ng pagkasawi. Ayon sa matatanda, nakakatakas lamang o magigising lamang sa batibat kung igagalaw ang hinlalaki sa kamay o di naman kaya ay sa paa. Ayon sa pananaliksik, hindi lamang sa Pilipinas nagaganap ang pagkasawi dahil sa bangungot, na itala din ito sa mga bansang Thailand. Ito naman sa kanila ay tinatawag na Laitai. Sa kanilang bersyon di umano ay isang biyudang babae naman ang salarin sa pagkasawi ng mga kalalakihang kanyang matitipuhan. Sa bansang Vietnam naman, ang kanilang katawagan sa bangungot ay Tsub Truong. Nagtala ito ng 38 misteryosong kamatayan ng taong 1970 sa mga refugee na noon ay kasama ng mga sundalong Amerikano. Sa mga Hapon naman ay kabaliktaran kung takot ang hatid ng bangungot. Sa bansang Hapon naman, ito ay kanilang idinarasal at idinaraan sa ritual. Ito naman ay kanilang tinatawag na pokuri. Ito ay kadalasang ginagawa ng mga may edad na o yung may sakit na miyembro ng pamilya. Ito di umano ay para sila ay mapayapang pumanaw sa pagtulog at hindi na maging pabigat pa sa kanilang mga pamilya. Upang makaiwas naman daw sa bangungot, ay sinasabi ng matatanda na huwag matulog ng busog, uminom ng ilang basong tubig. Ang paghiga sa kanan o pagpaling sa kanan sa tuwing matutulog ay isa pang paraan upang makaiwas. Huwag din kumain ng mga matataba at masesebong mga pulutan kung kayo ay iinom. Magdasal bago matulog upang hindi madalaw ng mga lamang lupa at masasamang espiritu. At kung talaga namang isa ka sa mga hindi mapapalad na dalawin ng bangungot, ayon sa matatanda ay magsuot ng damit na pangbabae upang hindi puntahan ng babaeng maligno. Tila ba ito ay ang paraan upang siya ay malito? Kung ang mga doktor naman ang pakikinggan, batay sa kanilang masusing pag-aaral patungkol sa bangungot o SUDS, ang pangunahing sanhi at katawagan di umano ay ang mga sumusunod. Acute hemorrhagic pancreatitis. Ang acute hemorrhagic pancreatitis ay ang pamamaga ng pancreas o lapay na matatagpuan sa bahagi ng ating tiyan sa likod ng bituka. Ito ay may kinalaman sa pagtunaw ng pagkain. Ayon sa mga doktor, ang lapay ay namamaga. Ang pamamaga ay dahil sa labis na pag-inom ng alak o labis na pagkain ng mga matatabang pagkain.
Ayon pa sa mga doktor, ito di umano ay ang pangunahing dahilan ng bangungot ayon sa kanilang pananaliksik. Ayon naman sa ibang espesyalista, maaari naman daw na atake sa puso habang natutulog ang isang tao ang maituturong dahilan ng bangungot. Ang iba pang mga dahilan naman ayon sa mga iba pang mga mananaliksik ay tinatawag naman itong Brugada syndrome. Ito ay ang depektibong genes na may kinalaman sa cells ng isang tao. Sa madaling salita o paiikliin, ito ay maaaring namaman. Napakarami ng pag-aaral ang ginawa tungkol sa bangungot, ngunit wala pa ring konkretong paliwanag kung bakit nga ba ang isang taong malusog at walang kahit na anumang iniindang sakit ay hindi na nagigising pa sa kanilang pagkahimbing. Sa inyong palagay, ito nga ba ay may kinalaman sa hindi nakikitang nilalang o sadyang problemang medikal ang maituturong dahilan? Isulat lamang sa comment section sa ibaba. Akin pong babasahin at yan ang dagdag kaalaman patungkol sa bangungot. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po si Tina Galog at sa inyo po isang mapagpalang araw.